Hello mga mami! Today ang gagawin ko ay kung paano ko ayusin ang sablay kong ginawang cake. Paano ba naman kasi ginawa ko na siya nung gabi. Ayan, 'di ba? Binibidyo ko na siya kaya isisend ko na sa client. Tapos nag-follow up na. Tapos sinabi niya yung pangalan, shucks, mali pala ako. Hindi pala si Mike yung my birthday, si Ali pala. 'Di ba? Na-rest ko na yung cake niyan kagabi pa. Sabi ko para dispatching na lang this morning. Buti na lang kamo ini-remind ako ni customer. Tapos pagtingin ko mali nga kasi sinend niya na kasi sa akin yung listahan ng cake na gagawin ko for this month. Eh di, ayan yung unang sa listahan. Hindi pala siya yung unang my birthday. Hindi ko naman na dinoble check. Kaya ayan, lesson learned. Wag printing-printy, dapat basahin na mahigi. Isa pa naman sa pinakamahirap yung ang ingay ng aso. Isa pa naman sa pinakamahirap gawin yung magremedyo ng cake ng ganyan. Kaya bagay, kahit nga sa bahay, di ba, mag-renovate ng bahay, mas matrabaho compare sa magpatayo ng panibago, di ba? So, ayan, ingat na ingat ako kailangan hindi siya masira yung ibang part at saka hindi ko masagi. So, kung anik-anik na materials or mga tools ang ingay ng aso na ginamit ko dyan para lang hindi ganun masira gano. So, ayan. Pag sa ganyan na nag-aayos ako ng sablay or ng mali, di ba nag-stain na siya, inaano ko siya, dahan-dahan ko siyang tinutungkab and make sure ako na walang naiwang kulay kasi pag may natira yan dyan, mahahalata pa din yan siya. Buti nga hindi ganun kamansya yung yung whip frosting lang gamit yun dyan. Kaya lang pag ganyan kasi, ni-rest ko talaga muna yung cream para hindi siya ganun kabasa ba. Hindi siya ganun mag-stain kahit na yan, 'di ba, kulay purple siya. Pero pansin nyo, hindi siya ganun nagmantsa, 'di ba? Kasi medyo nag-evaporate na yung moist niyan, pati yung kulay white. So, ayan, kung anik-anik na scraper yung pinagagamit ko, may maliit, may katamtamang liit. Kasi nga, sabi ko, para hindi siya ganun masagi yung iba. Hindi halata, kumbaga makinis pa din. So, nag-abisa sa akin si customer ng ganyan. Hanggang sa natapos ko yan maayos. Halos kulang-kulang 1 oras din siya. Kasi nga, dapat walang halata nung syempre hindi ko na mababalik sa normal na kinis, no? Kapag tinitigan niya siya, slightly may stroke kayo na mahahalata. Pero at least, kahit paano, patag pa din siya. Medyo malinis pa din siya, kumbaga. Hindi mo siya mahahalata na yung tungkab-tungkab ba, gano. So, yun. Matrabaho talaga pag nag-remedyo kay kapalpakan ko ng ganyan. So, lesson learned, kailangan ay focus palagi. So, ayan Buti ka mo may natira pa akong cream na ganyan, hindi ko pa siya itinapon. Bagay, nag-iiwan talaga yan ako kaya na-expect ko nga na baka mamaya may papadagdag sa dedication or something. O, yan na nga, in-expect ko. So, ito na, natapos ko na ito. Dapat yung kanyang sulat, hindi mic naman. So, yun, lesson learned, focus ha.